Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, kumpirmado na po na meron na pong sapat na bilang po ng mga senador ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, para ho bumoto dun sa kanya hong acquittal sa kanyang impeachment trial dyan po sa Senado. At expected po yan, mga kabida, sa pagbukas po ng 20th Congress. Ayan. Now, dito ho sa balita mula sa The Philippine Star, ang linaw ho dito sa kanila pong balita po, mga kabida, Bato, Sara has numbers in Senate impeachment trial. Ito po ang kinumpirma ni Bato de la Rosa, mga kabida, na yung bilang ng mga senador nasa panig na po ng Vice Presidente, mga kabida, para ma-acquit po siya sa kanya pong impeachment trial diyan po sa Senado. Ito, babasahin ko lang po yung kanilang balita. Re-elected Senator Ronald De La Rosa has expressed confidence that the emerging Duterte bloc in the Senate will get more than enough votes to acquit Vice President Sara Duterte in her upcoming impeachment trial. Speaking to Billionario News Channel on Wednesday, De La Rosa said they already have more than 9 senators on their side based on the emerging composition of the incoming 20th Congress. Ang sabi po ni De La Rosa ho dito, mga kabida, I am confident of an acquittal because we are seeing our non-allies changing their stand. The numbers are growing as far as our side is concerned, De La Rosa said during the program On Point. De La Rosa refused to name the senators who are planning to vote to acquit Duterte even before evidence is presented by the House of Representatives prosecution team before the Senate Impeachment Court, which is set to convene on June 3. Ayun. So, ibig sabihin, hindi pa po mag-present po ng ebidensya itong House Prosecution Panel po, mga kabida. I-acquit na po nila ito hong si Sara Duterte, mga kabida, considering meron na po silang sapat na bilang ng mga senador para ho ma-acquit ito hong Vice Presidente po ng Pilipinas, mga kabida. Ang sabi po ni Bato dito, mga kabida, the full-blown trial is expected when the 20th Congress opens in July. I don't want to name them and then make them change their stance depending on the course of the impeachment trial, De La Rosa said. But as of now, I am confident we have more than 9 votes. Ayun. So, kumpirmado po, meron na po silang more than 9 votes po, mga kabida. So, possibly, ito hong hindi ho kalyado ng mga Duterte napabilang ho dito, mga kabida, as confirmed by Senator De La Rosa, na meron daw mga non-allies po nila na nagkaroon po ng change of stance. Okay? Now, kung maalala po ninyo, mga kabida, yung napabalita na meron daw dalawang senador na kapapanalo lang po mula sa hanay po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mga kabida, nakipagkita daw kay Vice President Sara Duterte, In fact, meron daw meeting sila ni VP Sara, okay, dinner meeting, mga kabida. At ang pinag-usapan po ay yung impeachment trial po ni VP, At doon po daw sa meeting, according to source, at nabasa ko din ito, mga kabida, sa isang vlog po, okay, ni Josh Medina, okay, na ayon sa kanya pong reliable source daw, mga kabida, nagpaliwanag daw itong dalawang senador kay VP Sara doon po sa kanila kong stance patungkol po sa kanya kong impeachment trial, at maliwanag doon sa paliwanag na yon na hindi ho sila boboto doon po sa conviction. Okay? Now, after lumabas yung rumor na yun po, mga kabida, bigla hong naglabas po ng statement ito hong si Senator Panfilo Lacson. Kasi ho, parang alluded siya dun, mga kabida, sa isa sa mga dalawang senador, na lumapit at nakipag-usap po kay Vice President Sara Duterte, Ang sabi po ng senador na hindi daw totoo, na isa po siya sa mga nakipagkita kay Vice President Sara
at nag-dinner at ang kanila pong pinag-usapan is about the impeachment trial. Ano? Wala daw katotohanan yon. In fact, ang sabi po niya doon, malicious daw yung balita na yon, ano, mga kabida, kung saan po ay nadawit yung kanyang pangalan. Pero yung isa po, isang senador, kasi dalawa po sila, so far wala pa pong pahayag na inilabas. Ano? Hindi pa po nagpalabas po ng statement denying o confirming dito ho sa sinasabi hong meeting with Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Pero expected na po yan. Okay? Kahit na po hindi ho sila umamin at wala hong nangyaring meeting, expected na po yan na meron talagang mga senador po makabida na posible hong tatalon from the administration papunta doon ho sa kampo ho ni Vice President Sara Duterte. Considering medyo ang perception po mga kabida ng taong bayan at ng mga eksperto sa Marcos administration weak na po mga kabida, considering palapit na po dun sa pagiging lame duck po ng presidente po ng Pilipinas. Kasi expected kasi yan after midterm election, ang resulta po dyan mga kabida, posibleng magiging lame duck president po ang Pangulo. So pag sinabi hong lame duck president, wala na po yung power, wala na po yung influence mga kabida. So expected yung mga politiko na kalyado po ng administrasyon, hahanap talaga yan ng pwede ho nilang makapitan po makabida, considering meron po silang ambition para ho sa 2028 elections po. Okay? Now, expected po yan na meron pong mga senador na aanib sa Duterte camp. Tama yung sinabi po ni Senator Bato, more than 9 na po sila mga kabida. So, sapat na po yan para ho ma-acquit ito hong si Vice President Sara Duterte. Yan po yung maganda sa acquittal mga kabida, kasi 9 senators na po yung kailangan para bumoto po doon mga kabida. Ang mahirap ito kung conviction, kasi kailangan po ng 16 senators po makabida para bumoto sa conviction ni VP Sara. At in fact, sa assessment at pananaw po ng ilang mga eksperto po makabida, baka po posibleng meron lang pong 5 mga senador na talagang hardcore talaga sa administrasyon ang posibleng bumoto para ho sa conviction ni VP Sara. So kung yan yung magiging senaryo, talo na po mga kabida. At wala na pong silbi ito hong impeachment trial po ni VP Sara. Okay? Now, ngayon, ang tanong po dito, ano kaya ang magiging reaction ho ng House dito, lalong-lalo na po ito hong mga prosecution team members, mga kabida. Dito ho sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Okay? Posible hong magkaroon po ng agam-agam po itong mga prosecutors, dito ho sa impeachment trial po ni VP Sara. Considering ang impeachment po ay isang political exercise at hindi ho kailangan yung ebidensya para ho gawing batayan ng mga senator judges mga kabida sa kanila pong boto. Okay? Maaari pong i-waive po nila yung ebidensya para ho pagbigyang daan ito pong kanila pong affiliation. Yun kasi yung pinaka-core dyan sa impeachment trial. It's a political exercise and it's a numbers game. Okay? Kung sino po yung marami, kung marami po yung pro-impeachment po para ho sa conviction, mananalo talaga yung conviction. Pero kung marami ho yung mga acquittal, okay, mga senador na pro-acquittal, talagang mananalo talaga itong si VP Sara, mga kabida. Yan kasi yung politika It's a political process yun. Hindi ho katulad yan mga kabida ng judicial court ng tangihong pagbabatayan po mga kabida, ebidensya po At saka meron na pong mga precedents mga kabida na kahit na po gaano kalakas yung ebidensya na piniresenta po dyan po sa impeachment court,
pagdating ho sa desisyon po ng mga senator judges, iba. Kaya nga, minsan, yung mga nag-expect ng acquittal or nag-expect po ng conviction, okay, napoprostrate po, ano? Kasi iba yung naging desisyon po, ano, mga kabida. So, normal lang po yan, ano, na hindi po magbabase sa ebidensya at the end of the day. Kagaya ho sa sinabi po ni Congresswoman-elect Leila de Lima, no, na gusto ho niyang ipa-inhibit ito hong mga biased senators. Yung mga senador na nagpahayag na po ng kanila pong saloobin, ano, nagpahayag na po ng kanila pong possible votes kahit hindi pa po nag-umpisa ito hong impeachment trial po ni VP Sara. Wala talagang magagawa yan si de Lima po, mga kabida, kasi gaya ng sinabi ko po, hindi po ito judicial court, ano. Ito ay isang impeachment court, isa hong political exercise, at it's a numbers game po ito, mga kabida. Ang tanging gawin lang po ng prosecution dito is kailangan talaga na very convincing yung ebidensya ho laban po kay Vice President Sara Duterte, ano? Kasi ho, mahihiya naman po yung mga senador na i-acquit nila tapos malakas masyado, very convincing masyado yung evidence, ano, na ipepresenta po makabida ng prosecution team, ano? Pero kung alanganin po yung ebidensya po makabida, okay, alanganin po yung ebidensya at kahit na po yung ebidensya na yon ay meron pong chance na makonvict si VP Sara pero hindi ho gaano kalakas, mga kabida, so pwede hong idaan yan, ano, sa affiliation, meaning padamihan po ng kalyado, okay, padamihan po ng kalyado. Pero kung malakas po yung ebidensya at beyond reasonable doubt yung ebidensya na ipepresenta po makabida, no? Ang ibig sabihin po ng beyond reasonable doubt, wala hong pag-aalinlangan na guilty ang isang respondent, ang akusado, ano, mga kabida, wala pong magawa ito hong mga senador kundi sundin yung ebidensya po, ano, na inilatag dyan po sa impeachment court. Kahit po masakit yung magiging desisyon po, ano, kasi televised po yan. Hindi lang po senador ang manunood po dyan, mga kabida. Okay, pati ang taong bayan, ano, panunuorin yan ng taong bayan. At mahihiya po ang mga senador na i-acquit nila si VP Sara tapos ang ebidensya na inilatag po ng prosecution ay napakalakas. Diba? Okay? So, sometimes it matters yung evidence. Pero most of the time, yung affiliation, okay, it matters, mga kabida. It matters. So, yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw ho dito, mga kabida, dito ho sa kumpirmasyon, ano, ni Senator Bato de la Rosa na nasa panig na po, ano, ni Vice President Sara Duterte, yung dami ho ng mga senador na posible hong bumoto, ano, para ho sa kanya hong acquittal. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.